Nagsimula ang serye sa isang istasyon ng tren na naghihintay sa YED station. Habang dumarating ang tren, nakikita natin ang isang lalaking naghihintay doon. Pagdating ng tren, pumasok siya sa loob. Isang babae ang nagsabi sa kanya na doon sila umupo. Nalaman natin na ang pangalan niya ay Woo Jungkook. Ipinaliwanag ng lalaki na pagkatapos ng kanyang mga delivery, sa wakas ay nakasama niya muli ang kanyang pamilya pagkatapos ng matagal na panahon. Nagsimula silang makipag-usap sa kanya. Nakikita natin siyang nakatingin sa malayo habang sinasabi niyang hindi niya talaga sila nakita. Iniisip niya lang ang kanyang pamilya habang nasa subway. Dahil walang ibang tao doon kundi siya lang na mag-isang nakaupo, nagpatuloy siya sa pagbabalik tanaw hanggang sa may isang batang tumakbo sa kanyang harapan na tinatawag ang kanyang ina. Sinasabi niya sa babae na halos walang tao rito, at sinabi naman ito na hindi mahalaga kung siksikan o hindi. Habang umaandar ang tren, dinukot niya ang kanyang bulsa at kumuha ng isang maliit na figurin. Sabi niya, hindi naman talaga siya sumakay ng subway. Ginuguni-guni niya lang kung ano ang itsura ng isang subway mula sa kanyang bahay. Nang sumulyap siya sa gilid, ang nakita niya ay isang kalansay. Sabi niya, sa totoo lang, hindi niya rin ito bahay. Dahil sa katotohanan, nasa isang post-apocalyptic na lugar siya na dating mundo. Sabi niya, kinukwentuhan daw siya ng matanda na 40 taon na ang nakalipas, bago pa man siya ipanganak, ibang-iba raw ang mundo. Sabi niya, ito raw ay isang ligtas at mapayapang mundo, ngunit dumating ang trahedya ng walang babala. Mga itim na haligi ang bumagsak mula sa langit at umulan sa buong lungsod na parang isang tunay na bagyo. Bawat isa ay may mapaminsalang epekto, at agad nitong binubura ang lahat sa paligid nito. Nagbalik siya sa realidad, at ipinaliwanag niya na ganoon na lang nagwakas ang mundo, at ang natira na lang ay isang wasak na mundo at ilang nakaligtas. Siyempre, kwento lang iyon ng isang matanda. Karamihan sa mga kwento nito noong bata pa siya ay mahirap paniwalaan. Pero sa lahat ng iyon, ito ang pinaka hindi ka panipaniwala. Dahil ang buong konsepto ng subway ay kakaiba. Bakit magkakaroon ng grupo ng mga estranghero na nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo? Para ka na ring nagpapakamatay niyan, at sinabi niyang posible raw iyon dahil mapayapa ang dating mundo, pero kalokohan yon. Matagal nang tapos ang panahon ng kapayapaan, at sinumang bumanggit ng salitang kapayapaan ay isang manloloko. Pero, gusto pa rin niyang subukang sumakay ng subway balang araw, dahil ang mabilis na pagbiyahe sa ilalim ng lupa ay siguradong magiging astig. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga yabag sa kanyang likuran at nagtago. Sabi niya, ang ritmikong mga yabag ay parang sa mga sundalo. Mayroong hindi bababa sa 2 sa kanila. Nagtataka siya kung mga naligaw sila, pero dahil masyado silang kaunti, iniisip niya kung ano ang ginagawa nila rito, at hindi niya kailangang maghanap ng gulo, kaya't tatakasan niya sila. Napansin ng isa sa mga sundalo ang isang bagay at inalerto ang isa. Sabi ni Jungkook, mukhang nahanap nila ang bakas niya. Sabi ni Jungkook na wala na siyang magagawa. Lumabas siya at tinanong ng mga sundalo kung sino siya. Sinabi ng isang lalaki na kumalma lang at tingnan ang kanyang gamit dahil isa lang siyang postman. Sabi ni Jungkook, masyado silang maingay. Tinanong ng isang sundalo kung ano ang misyon niya at kung ito ba ay maghatid ng sulat. Sabi ni Jungkook, papunta siya para maghatid ng babala tungkol sa isang air raid. Natapos na niya ang mga mail delivery kahapon. Sinimulan niyang suriin sila, at sinabing siguradong nagkaroon ng matinding laban dahil 2 na lang sila ang natira. Ang dahilan kung bakit sila naghahanap ng senyales ng buhay ay dahil gutom sila, at sakto namang nagtanong sila. Isa sa kanila ang nagsabing pasensya na sa abala, at tinanong niya kung gutom sila, at may natira pa siyang pagkain. Pero gusto niyang malaman kung mayroon silang maipapalit. Sabi ng isang sundalo, siyempre, mayroon siyang mga benda at hygiene supplies, isang maliit na baterya, at antibiotics, at tinanong kung alin ang gusto niya. Sa halip, sinabi sa kanya ni Jungkook na gusto niya ng bala. Nagulat ang sundalo, at muling sinabi ni Jungkook na gusto niya ng bala. Tinanong nila kung bulag ba siya, dahil 5.56 ang dala nila. Sabi ni Jungkook, hindi naman siya naghahanap ng gamit para sa sarili niya. Hindi kayang magdala ng mabibigat na karga ng isang postman, kaya't ang bala ang pinakamainam. Magaan ito, maliit, at may malaking halaga. Sabi ng sundalo na kung ganoon, mas maganda ang antibiotics o baterya. Pero sinabi niyang bala lang ang tinatanggap niya. Sabi ng isa pang sundalo na naintindihan nila, pero kailangan nilang itabi ang sa kanila. Sabi ni Jungkook, ayos lang. Kung bibigyan nila siya ng isang bala, ibibigay niya sa kanila ang lahat ng pagkain niya. Tinanong nila kung isusuko niya ba talaga ang lahat ng ito para sa isang bala. Sabi niya, walang labis, walang kulang. Isa lang ang hinihingi niya. Sabi ng sundalo na hindi pwede, at kung hindi sapat ang antibiotics, ibibigay din niya ang kanyang lighter, at puno ito ng gas, hindi pa nagagamit. Sabi ni Jungkook, gusto niyang malaman kung ganoon ba kahirap ibigay ang isang bala. Nagsimula siyang umiti. Tumayo muli ang sundalo, at sinabi ni Jungkook na kung ayaw nilang ipagpalit ang bala, baka ibig sabihin ay wala silang totoong bala sa kanilang mga baril. Naging tensyonado sila at tinutukan siya, tinatanong kung gusto niyang makita kung walang laman ang mag o hindi. Sabi niya, lahat sila ay nagtatrabaho para sa isang gobyerno, kaya bakit ang galit?
Sinabihan nila siyang manahimik dahil hindi na rin naman sila makakabalik. Isa ka lang postman na walang alam. Sabi ni Jungkook, medyo masakit iyon, pero mas mahalaga, sinabi nilang hindi na makakabalik, at akala niya ay mga naligaw lang sila, pero mga deserters pala. Pero ngayon hindi na sila mga deserters, mga hamak na bandido na lang sila. Isa sa kanila ang sumugod sa kanya, at umilag si Jungkook sabay sabing sa inaasal niya, pinapatunayan lang niya ang kanyang punto. Tinuhod niya ito sa mukha habang sinasabing siguradong ubos na ang bala niya at binasag ang salamin ng gas mask ng lalaki. Inatake siya ng isa mula sa likod gamit ang kutsilyo. Humampas ito, ngunit umiwas si Jungkook sa ilalim at sinabing leg niya ang target, pero masyadong halata ang kanyang mga galaw. Gumawa siya ng paatras na cartwheel at sinipa ito sa mukha, at nagtanong ang sundalo kung paano nagagawa ng isang postman lang ang ganito. Sabi ni Jungkook, paulit-ulit na nilang sinasabi na postman lang siya mula nang magkita sila. Sinalag niya ang saksak gamit ang kanyang braso, ngunit nagsimula itong kumasga sa metal, at nagulat ang sundalo. Sabi ni Jungkook, purong diskriminasyon ito at dumiretso para sa isang suntok sa mukha na nagpatalsik sa kanya paatras. Tinanong nila kung paano nagkaroon ng ganoong bagay sa braso ang isang hamak na postman dahil ito ay kalasag ng opisyal. Sabi ni Jungkook, nagasgasan siya sa isang maselang parte, at gusto niyang malaman kung paano nila siya babayaran para dito. Sabi ng mga sundalo, kung mahuli sila, parusang kamatayan iyon, at tinanong niya kung may iba pa silang bala. Dinukot niya ang kanyang uniforme at naglabas ng pistola, sinasabing, halimbawa, gusto niya ng bala para sa baril na ito. Tinanong nila kung bakit mayroon siyang hunter's pistol at kung sino siya. Sabi niya, dapat alam na nila na isa lang siyang postman. Ilang sandali, tinatahi ni Jungkook ang kanyang uniforme, sinasabing mapapagalitan siya pagbalik niya sa headquarters. Gayunpaman, tapos na ang pagtatahi sa ngayon. Sabi niya, kung isipin ang pinsala sa kalasad, dapat mas marami pa siyang kinuha sa kanila. Well, at least nakakuha siya ng sapat para sa gasto sa pag-aayos, at oras na para umalis. Dahil may 3 oras na lang siya bago ang air raid. Nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa may mga lalaki sa itaas ng gate na nagsabing huminto siya. Habang tinututukan siya ng baril, nakilala nila siya bilang isang mailman, ngunit sinabing wala silang narinig tungkol sa pagdating ng isang mailman. Naglabas siya ng isang papel, at napagtanto ng isa pang lalaki na hindi maganda kung narito ang mailman. Sabi ni Jungkook, isa itong babala ng air raid. Mayroon pa silang halos 2 oras at 40 minuto. Tinanong ng bata ang lalaki kung bakit isang postman ang naghahatid nito, at sinabi ng lalaki na isa yon sa kanilang mga trabaho. At kung dumating ang isang postman, nangangahulugan itong isang malaking haligi ang malapit ng bumagsak. Sabi ni Jungkook, sawa na siya sa daldalan. Ia-activate na niya ang kanyang alarma. Kinuha niya ito, at nagsimula itong tumunog habang sinasabi sa kanya ng lalaki na magmadali at pumasok sa loob. Nang gawin niya ito, tumingala siya at nakitang mayroon silang bakal na bubong. Kahanga-hanga na nagtagal sila ng ganito, at lahat ay nag-iisip kung gaano pa sila katagal. At kung sigurado ba silang tunay siyang postman. Pumasok ang lalaki, at isang babae ang nakakita sa kanya, at hindi mapigilang tumitig, at nagtataka si Jungkook kung ano ang tinitingnan niya. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki sa kanyang kapitan na dinala na niya ang lalaki, at sabi ni Jungkook, siya siguro ang pinuno ng settlement. May mga bagay kang dapat tandaan kapag bumibisita sa isang bagong settlement. Unang tuntunin ay alamin ang kanilang mga natatanging batas. Sa isang mundong naputol ang transportasyon at komunikasyon, ang tanging ugnayan nila ay ang mga batas. Kailangan ng isang postman na mabuhay sa mga liblib na settlement na ito, at gumawa sila ng sarili nilang mga paniniwala at nagtatag ng sarili nilang mga patakaran. Kaya naman, huwag kang magsasalita hanggat hindi ka nila unang kinakausap. Pagkatapos ay tinawag siya ng kapitan at sinimulang tapikin ang kanyang balikat. Sinasabing siguradong mahirap ang pagpunta dito, at bibigyan niya siya ng inumin. Lumalabas na gusto niya lang siyang ilayo sa mga tao, at sinabing ayaw niyang magdulot ng gulat sa mga residente, at tinanong kung babagsak ba talaga dito ang isang itim na haligi. Sabi ni Jungkook, hinulaan ng data na mangyayari ito sa loob ng 2 oras. Sabi ng lalaki, kahit tingnan niya ang mga numero, wala itong ibig sabihin sa kanya, pero malamang alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga reading na ito. At pagkatapos ay tinanong niya kung ano sa tingin niya ang tsansa nilang makaligtas sa pag-atake. Tinanong ni Jungkook kung paano niya naman malalaman iyon. Isa lang siyang postman. Sabi ng lalaki, hindi naman ito ang kanyang unang air raid, at sinabi ni Jungkook na sinabi na niyang hindi niya alam. Muling nagtanong ang lalaki na sabihin na sa kanya ng diretsyo. Pero sinabi ng lalaki kanina na kung iyon lang ang sasabihin niya, kailangan niyang umalis. Sabi ni Jungkook, ikalawang tuntunin ay huwag makialam. Sinabi niya rito na kahit gusto niyang umalis, kailangan pa rin niyang tapusin ang trabaho. May kinuha siya sa kanyang bag, at tinanong ng kapitan kung isa pa itong gawain ng gobyerno. Sabi ni Jungkook, parang ganoon na nga habang inilalagay niya ang isang maliit na parang drone sa sahig. Tinanong ng kapitan kung ano yon. Sabi ni Jungkook, isa itong aparato na sumusukat sa lakas ng pagtama ng mga itim na haligi. Ikinukumpara nila ang aktwal na data sa mga hula sa headquarters.
Sabi ng kapitan, ginawa nila ang bubong na ito para mismo sa mga air raid, at makakasira ito sa kanyang mga reading. Sabi ni Jungkook, ayon sa mga eksperto, hindi lang basta bumabagsak mula sa langit ang mga haliging iyon. Para silang mga buhay na organismo. Bumabagal sila habang dumadaan sa himpapawid at saktong lumalapag sa kanilang target. Kaya walang magiging epekto ang isang bubong. Ang tanging payo na maibibigay ko ay mayroon na lang kayong 1 oras at 15 minuto. Lumabas siya at sinabing parehong bagay ang nangyayari tuwing may dumarating na tagalabas. Lumalabas ang mga residente para makipagpalitan sa kanya, sinusubukang makuha ang anumang kaya nila. Pero ang kailangan niya lang ay bala at tinanong niya kung mayroon ba. Pero, syempre, wala. Hanggang sa may tumawag sa kanya na nagsasabing wala silang bala, pero gusto nilang malaman kung kukunin niya ang granadang ito. Sa huli ay ginawa niya ang palitan. Kalaunan, tinanong ng kapitan kung bakit niya ginawa iyon para sa isang bagay na baka hindi na gumana. Sabi niya, mas mabuti na ito kaysa sa antibiotics at pakikipagpalit sa ilang benda. Saka, masasabi niya sa pagtingin pa lang na gumagana pa ito at may kakaibang distortion dito. Tinanong niya ang kapitan kung bakit hindi pa siya umaalis at sinabi nitong baka mapigilan ito ng bubong. Saka, may pabor siyang hihilingin. Ang babae kanina ay nagpakilala bilang si Kyung-hee. Sinabi niyang nagkita sila sandali kanina at tinanong kung babalik na ba siya sa headquarters. Tinanong ni Jungkook ang kapitan kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi ng kapitan, kailangan niyang sumama sa kanya para ihatid ang kanyang sulat at mas mura kung dadalhin niya ito sa headquarters. Sabi ni Jungkook, hindi siya makapaniwalang pupunta pa siya sa headquarters gayong pwede naman niya itong iabot na lang. Sinabihan niya itong umalis dahil ang tanging pwedeng sumunod sa kanya ay ang kanyang anino. Sabi niya, magiging tulad siya ng kanyang anino. Sabi niya, nananatili ang anino dahil hindi mo ito matatanggal at sa tingin niya ay hindi niya yon kayang gawin. Tinutukan niya ng flashlight ang kanyang anino at nagalit siya, sinasabing nagsasayang lang ito ng baterya para sa isang kalokohan at sinabihan itong umalis. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang magazine at nagulat siya na may bala ito. Ang kapitan din. Napahawak siya sa kanyang mukha, sinasabing hindi siya makapaniwalang gagawin niya ito. Tinanong niya kung anong problema dahil dapat daw ay mapagkakatiwalaan ang mga postman. Sabi ni Jungkook, hindi mukhang mayaman ang settlement para pagtiwalaan ang isang bata ng bala. Ang nasa ibabaw na bala ay high-grade military surplus at halos puno ang mag. Nag-isip siya. Nagulat siya na mayroon itong bala. Nagtataka siya kung ano ang usapan, ngunit sinabi sa kapitan na para sa ganito karaming bala, maaari na lang niyang ihatid ang mensahe para sa babae, ngunit sinabi nitong kailangan niyang isama ang babae. Tinanong ni Jungkook kung ano ang gagawin ng kapitan. Sabi niya, bahay niya ang lugar na ito, kaya't kailangang may manatili para protektahan ito. Pero hindi niya hahayaang maging parte si Kyung-hee ng sugal na yon. Pagkatapos ay sinabi ni Jungkook sa kanya na ang isang bubong ay maaaring itayo muli anumang oras at sinabihan ang babae na sumunod sa kanya. Sinabihan niya itong makasabay dahil malapit na ang raid. Tinanong niya kung sapat ba ang bubong para pigilan ang haligi at sinabi niyang hindi. Tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa kapitan. Sabi niya may 2 dahilan. Una, ang mga ayaw umalis ay hindi alis kahit anong sabihin niya. At pangalawa, dahil sa mundong ito, laging may isang tsansa sa 1,000,000. May maliit na posibilidad na makaligtas sila, tulad ng nangyari sa kanya. Pero ngayon, 30 minuto na lang bago ang raid. Pabalik sa kuta, palapit ito ng palapit, at nagsimulang manginig ang tasa ng kapitan. Tinanong ng isang lalaki kung talagang walang balak tumakas ang kapitan, at sinabi ng kapitan na naging kanlungan nila ang lugar na ito sa loob ng maraming taon, kaya't poprotektahan din siya nito ngayon. Sabi ng lalaki, sinasabi niya lang iyon, pero umiinom siya ng isang bagay na matagal na niyang itinatago. Sinabi ng kapitan na uminom na rin siya at inabot ito sa kanya. Tinanong niya kung may iba pang sinabi ang postman at sinabi ng kapitan na wala naman, ngunit natatandaan niyang sinabi nito na ang isang bubong ay laging maaaring itayo muli. Pero anuman, siya lang ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tinanong ng isa pang lalaki ang kapitan kung mayroon siyang makakain at sinabi ng kapitan na mayroon siyang kaunting jerky, pero idiniin ang mayroon habang nakikita natin si Kyung-hee na ngumunguya nito. Sabi ni Jungkook, para siyang balon na walang ilalim, tinatanong kung saan niya nilalagay lahat ng mga bagay na ito. Sinubukan niya siyang alukin, pero sinabi niyang ayos lang siya, at dinukot ang kanyang bulsa bago ilabas ang magazine na ibinigay nito. Sabi niya, kung may nawawalang bala, ibig sabihin ay kahit isang bala ay nawala na. Hindi itatago ng kapitan ang isang bala bago ibigay ang magazine sa bata, kaya malamang nasa kanya ito. Pagkatapos ay sinabi ng babae, salamat sa pagtupad sa iyong pangako, at nagtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, sinabi daw ng kapitan na mapagkakatiwalaan siya dahil nagtatrabaho siya para sa gobyerno, pero nag-aalala pa rin siyang kukunin niya ang bala at iwan siya. Sabi niya, walang dapat iwanan. Siya ang sumusunod sa kanya. Wala talaga siyang pakialam sa ginagawa niya. Sabi niya, gusto pa rin niyang magpasalamat ng maayos, at binigyan niya ito ng dirty finger habang nagpapasalamat.
Nainis siya, tinatanong kung ano ang ibig sabihin yon, at sinabi niyang ganoon daw sila magpakita ng pasasalamat sa kanilang settlement. Sinabihan niya itong makinig ng mabuti at tinawag siyang bata, pero itinama siya nito, sinasabing ang pangalan niya ay Kyung-hee. Sabi niya, sige lang, pero anuman, ang mga senyas ay maaaring magkaiba ng kahulugan depende sa settlement. Nasa labas na siya ng mundong kilala niya, at kailangan niyang sundin ang mga patakaran dito. Mula ngayon, sa mga sitwasyong tulad nito, kailangan niyang sabihin ito ng ganito, at pinagawa niya ito ng thumbs up. Nagsimulang yumanig ang lupa, at pareho silang tumingala, dahil oras na para bumaba ang mga haligi. Nagtago sila sa isang tagong lugar. Sabi niya kailangan niyang takpan ang kanyang mga tainga, dahil magiging maingay din daw. Sabi niya, ang kalangitan ay nagkikimkim ng tahimik na galit. Tumama sa lupa ang itim na haligi na parang mga pako. Tinanong niya kung bakit niya ito sinasabi. Sabi niya yon daw ang sinabi ng ibang tao, habang nakatingin sa langit kung saan bumagsak ang mga haligi. Ilang dekada na ang lumipas mula nang bumagsak ang dating mundo, at ang dahilan kung bakit hindi sila makabangon ay dahil sa mga bagay na yon. Para silang matatalino, tinututukan at sinisira nila ang bawat pangunahing pasilidad. Ang tanging lugar na ligtas sa mga air raid ay ang headquarters at ang geofront na itinayo sa ilalim nito. Nagtanong pa siya tungkol sa geofront, pero sinabi niyang parating na ito. Habang nakikita nating nahahati ang kalangitan, nagsimulang bumaba ang itim na haligi, ngunit hindi lang ito isa dahil marami ang nagsimulang lumipad sa himpapawid. Ilan sa mga gusali sa likuran nila ay nawasak sa proseso. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niyang minalas lang ang kanyang pamayanan. Hindi lahat ng air raid ay nagbabagsak ng ganito kalaking haligi. Ang dahilan kung bakit siya bumalik dito ay para bawiin ang measuring device. Dahil imposible ang mga communication network sa panahong ito, bihira ang mga kagamitang may communication core tulad ng measuring device. Pero ang pagbawi nito ngayon ay imposible na. Sabi niya tapos na sila, kaya babalik na sila sa headquarters. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Nakaluhod siya kung saan dating nakatayo ang kanyang pamayanan. Suot niya ang kanyang maskara, kaya hindi niya masabi, pero halatang malungkot siya. Sinabi niya sa kanya na oras na para umalis. Sumagot siya ng okay, at habang sinusundan niya ito sa mga guho ng mundo, hindi niya mapigilang umiyak. At sa huli, nabangga niya ito. Tinanong niya kung bakit siya tumigil. Pinaliwanag niya na ang mga haligi ay isang ganap na sakuna, pero kung may isang magandang bagay lang tungkol sa mga ito, iyon ay pagkatapos ng air raid, mas nagniningning ang mga bituin kaysa sa ibang araw. Kaya ang sinasabi niya ay hindi laging masamang balita. Tinanong niya kung sinusubukan ba niya siyang aliwin ngayon. Sabi niya ayaw niya lang sa pag-iyak, at malayo pa ang lalakbay nila, kaya sinasayang lang nito ang kanilang lakas. Napangiti siya, tinanong kung bakit niya ginagawa ang trabahong ito, at sinabi sa kanya na huwag magtanong ng mga walang kwentang tanong, dahil ginagawa niya ito para mabuhay. Tinanong niya kung may pangarap ba ito o ano, pero mas interesado siya kung anong klaseng sulat ang ibinigay nito sa kanya na sulit puntahan ng ganito kalayo. Sabi niya hindi pa raw nito sinasabi ang kanyang kwento. Tinawag niya itong pasakit, pero sabi niya may espesyal siyang ipapakita. Inilabas niya ang replika ng tren mula sa abiotic factor. Tinanong niya kung ano ito, at tinanong niya kung narinig na ba niya ang tungkol sa subway. Isa itong makina na nagdadala ng mga tao. Sabi niya mukha itong tamang-tama ang laki para isubo, at sabi niya mas malaki raw ang totoong bagay. Modelo lang ito. Sinabi niya sa kanya na isipin itong humaharurot sa ilalim ng lupa na may daan-daang tao, isang subway na magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Relikya ito ng lumang mundo, pero umaasa siyang makakasakay siya balang araw. Sabi niya, mas inosente pa pala ito kaysa sa itsura niya. Sinabi niyang kalimutan na lang iyon, at tinanong kung gaano katagal pa niya itong itatago. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niyang tinutukoy niya ang magazine na ibinigay sa kanya ng kapitan. Alam niyang nagtatago ito ng bala. Hindi niya balak maging ganun kababaw para kunin ang tinatago niyang bala, pero nagpasya siyang gulatin ito para manahimik muna ito sandali. Sinabi niya dito na kinain niya ito. Tinanong niya kung baliw ba ito, at sinabi niyang naubos na ang jerky, at wala na siyang ibang makain. Sabi niya may kasabihan na kayang kumain ng pako ang mga bata sa edad niya, pero sobra na ito, at marami siyang masasamang gawi sa pagkain na kailangang ayusin. Hinawakan niya ang balikat nito, sinasabing sa susunod na magutom ito ay sabihan siya, dahil hindi naman sa hindi siya makakapagbahagi ng pagkain. Pagkatapos ay may napansin siya, at mabilis niya itong itinago sa isang kanto. Tinanong niya kung anong problema, at sinabi niya ritong huwag gumalaw ni Katiting. Hindi lang ang mga air raid ang sumira sa mundong ito. Ang mga halimaw na isinilang mula sa mga itim na haligi ay bahagi rin nito. Nakakita siya ng ilan, sinabing malamang ay marami pa, at kailangan niya silang patumbahin ng tahimik at walang ingay. Pero habang naglalakad siya, may narinig siya sa likuran niya. Lumingon ang halimaw, ganoon din siya, at nakita natin si Kyung-hee na may hawak na rifle, nakatutok sa kanila. Nagpaputok siya na mas lalong ikinagulat nito, dahil tinangay nito ang gilid ng isang halimaw. Sabi niya hindi siya makapaniwala na nagtatago pala ito ng reserbang bala para dito,
at tinawag niya itong baliw habang nagsimulang tumakbo ang mga halimaw papalapit sa kanila. Ginamit niya ang kanyang kutsilyo para pugutan ng ulo ang isa sa kanila. Sabi niya may isa pang natitira. Habang nakatayo ito sa harap ni Kyung-hee, mabilis siyang lumundag dito dala ang kanyang kutsilyo. Pero tumalsik ang dugo pagkatapos niyang pugutan ito ng ulo dahil tinusok nito ang kanyang dibdib. Natumba siya sa sahig at sinigawan niya ito. Sabi niya sinabihan na niya itong huwag gumalaw, tinanong kung bakit hindi ito nakinig. Sabi niya iisa lang ang kutsilyo nito at sabi niya hindi niya inakalang sapat iyon. Tinanong niya kung bakit kailangan pa nitong magsinungaling at itago ito sa kanya sa simula pa lang. Tinuruan siya ng kapitan na para mabuhay sa mundong ito, dapat laging may isang alas kang nakatago. Kahangahangang makapatay ng halimaw gamit ang kutsilyo niya. Sinabihan niya itong tumigil sa pagsasalita. Nagbago ang kanyang mga mata tulad noong nakita nila ang granada. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa kanya, nakita niya ang posibilidad na 0.7%. Matapos gamitin ang lahat ng kanilang gamot, sinabi niyang ito na ang huling pag-asa. Ang mga putok ng baril mismo ang akit sa ibang mga halimaw dito. Kung may lumitaw na halimaw na may core, hindi niya ito kakayanin. Hindi niya alam kung mahalaga pa ba ang mga walang kwentang numerong ito, pero sabi niya alam niya. Imposible kahit paano niya tingnan, pero gusto niyang humingi ng pabor. Sabi mo noon, pwede ko raw ibigay sa iyo ang sulat ng direkta, pwede mo bang kunin ito para sa akin? Binasa niya ito at nakita kung nasaan ang tatanggap. Mukhang nasasaktan ang kanyang mga mata habang sinasabi sa kanya na hindi ito isang bagay na dapat isugal ang buhay. Sabi niya nagmamakaawa siya. Marami pang halimaw ang lumitaw. Sabi niya nandito na sila. Tinanong niya kung nasa kanya pa ba yung bagay mula sa kampo. Tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, isipin na lang niyang bayad ito sa paghahatid, pero kailangan niyang mangako ng isang bagay. Habang pinaliligiran siya ng mga halimaw, nakikita natin siyang nakatingala sa mabituing kalangitan habang gumagapang ang mga halimaw sa kanyang paningin. Hawak niya ang granada, at sinabihan si Jungkook na ipangako na gagamitin niya ang mga pampasabog na nakuha niya sa kampo, at akitin sila palayo. Tumingin siya sa malayo, nakikita siyang nasa isang eskinita. Muli silang nagkatitigan, at mumiti siya habang umiiyak, at nagpasalamat sa kanya. Nagulat siyang makita itong nakangiti habang hinihila nito ang pin. May maliwanag na kislap bago sumunod ang pagsabog, na nagkalat ng mga piraso ng halimaw sa buong lugar. Naglakad siya patungo sa isang buhay pa at dinurog ang bungo nito, hinugot ang isang hiyas. Sabi niya may halimaw nga talagang may core dito, at mapait siyang tumingin dito, at sinabing pagkatapos nito, matagal siyang babangungutin. Pumunta siya sa bagong gusali ng gobyerno, na sa tingin ko ay ang headquarters, at tinawag siya ng isang lalaki na nagsasabing katatapos lang niya at paalis na. Ang pangalan niya ay Director Bai. Sabi ni Bai hindi maganda ang itsura niya, tinanong kung may nangyari bang masama sa misyon. Sabi niya hindi naman ganoon. Tumawa si Bai, sinabing alam na niya, dahil siya ang kanilang model postman of the month, pero naalala niyang may special mission briefing daw malapit na, at hindi niya dapat kalimutang dumalo. Sabi ni Jungkook pagod daw siya ngayon, at sabi ni Bai huwag siyang ganyan, at sigurado siyang magugustuhan niya ito. Sabi ni Jungkook pupunta siya. Sa briefing, sinimulan na nila ito. Hindi mapigilan ni Jungkook na lumipad ang isip, naaalala si Kyung-hee, at kung paano niya talaga na-enjoy ang oras nila ng magkasama, at kung paano nito isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Nagtaas ng kamay ang lalaki sa harap niya, sinabing may tanong siya. Sabi niya medyo mabigat ang delivery na ito, nagtataka kung anong sasakyan ang gagamitin nila, at sabi ng tao ay sikreto pa, pero sasabihin niya sa kanila. Ito ang ruta na kanilang pinlano, pero may nagsabing imposible yon. Sabi ng lalaki, kabaligtaran daw. Posible ito dahil lang sa subway. Tumingala si Jungkook, nagulat na mararanasan niya talaga ito, pero dahil din sa hindi niya akalaing totoo ang subway. Ipinagpatuloy ng lalaki ang briefing, sinabing ang kanilang pangunahing layunin ay maghatid ng mga supply para sa giyera sa mga connection point. At para mangyari ito, palihim nilang inaayos ang mga linya ng subway. Bago nila maibalik ang sistema, maraming kailangang ihanda. Kakailanganin nila ng tulong. Lumapit ang isa pang lalaki, sinabing ipapaliwanag niya ang lahat. Ang operasyong ito ay para lamang sa mga may pinakamataas na performance record. Ang misyon na ito ay nagsisilbing paunang screening bago kayo opisyal na ma-recruit. Ang mga reward point para sa mga lalaho. Habang ipinapaliwanag niya ito, iniisip ni Jungkook kung saang unit siya galing dahil hindi pa niya ito nakikita dati. Sinabi ng lalaki na kung gusto nilang sumali ay pumunta sa susunod na kwarto. Sabi ni Jungkook, hindi niya akalain sa buong buhay niya na makikita niya ang subway gamit ang sarili niyang mga mata. Habang nakatingin siya sa figurine, sinabi niyang baka makasakay pa siya rito. Sinabi sa kanya ng lalaki kanina na siya ang exception at tinawag ang pangalan ni Jungkook. Umalis ang lahat sa kwarto, at tinanong ni Jungkook kung ano ang ibig sabihin ng pagiging exception habang papunta na siya sa susunod na kwarto. Sabi ng lalaki inutusan siyang personal na i-brief ito sa misyon. Sabi ni Jungkook may masama siyang kutob dito. Sabi ng lalaki ito ang assignment na magiging responsable siya, at siya ang mamamahala sa sektor na ito. Tinatawag itong Johnson District.
Sabi ni Jungkook isa itong residential area sa ilalim ng kontrol ng gobyerno, at ang pagde-deliver doon ay napakadali lang. Kaya bakit nila siya bibigyan ng ganun kadaling trabaho? Sabi ng lalaki ibibigay niya raw ang trabahong ito sa iba. Tinanong ni Jungkook kung bakit ngayon lang niya ito ipinapaliwanag pagkatapos ng lahat. Sabi ng lalaki inutusan siyang i-brief siya ng personal. Sabi ni Jungkook akala niya pinapunta ito para kumbinsihin siyang sumali. Sabi ng lalaki, totoo, pero ang mga personal assignment ay nasa kanya. Tinanong ni Jungkook kung bakit niya pa ipinaliwanag kung hindi naman pala niya ipapagawa sa kanya, at iyon ang buong layunin nito. Sabi ng lalaki, eksakto, at sabi ni Jungkook may tililing ang lalaking ito. Sabi ng lalaki tiningnan niya ang kanyang record. Malinis na malinis. Sabi ni Jungkook, syempre naman. Maaaring mayroon siyang ilang maliliit na issue, pero hindi pa siya gumawa ng masama. Sabi ng lalaki masyado raw malinis. Parang hindi siya umiral bago siya naging postman, at para sa isang taong maitago ang pagkatao ng ganito kahusay, kung hindi siya isang uri ng halimaw, malamang may backer siya. Sabi niya, galit na galit siya sa mga taong nagyayabang sa industriyang ito, dahil may mga koneksyon sila. Tinanong ni Jungkook kung iniinsulto ba siya nito, at sinabi ng lalaki na hindi raw ganoon. Nagpapakilala lang daw siya bilang isang taong galit sa mga madayang maglaro, at mukhang interesado siya kung anong klaseng tao si Jungkook, kaya naisip niyang ipaalam ito. Sabi ni Jungkook, kahit ano paman, nakita na niya ang kanyang performance record. Sabi ng lalaki, totoo yan. Hindi pa siya bumaba sa number 1 spot. Ipinagpatuloy nila ang maliit na biruan na ito ng purong hapon, at sinabi ng lalaki na para sa misyon na ito, susulong lamang sila kasama ang isang piling grupo ng mga elite. Tinanong ni Jungkook kung hindi ba siya pinagkakatiwalaan dahil hindi pa siya tumatanggap ng mga delikadong trabaho, at sabi ng lalaki, parang ganoon na nga. Pagkatapos ay nagsimulang umugong ang kanyang radyo, at sinabi niyang mukhang may importanteng tawag na darating, tinanong kung nagkakaintindihan ba sila. Patuloy siyang nagsasalita habang papaalis. Nainis si Jungkook, pero narinig niyang sinabi nila na bukas ang araw na magpapasya sila, at napagtanto niyang iyon na ang kanyang pagkakataon. Nagpasya si Jungkook na ipapakita niya sa kanila kung ano ang itsura ng isang tunay na special express delivery. Pumunta siya para tanungin si Bae kung imposible ba talaga. Sabi ni Bae posible naman, pero brutal ang trabahong ito, nagtataka kung talagang nanakawin niya ang misyon na ito sa kanila. Sabi ni Jungkook, nanakawin? Hindi. Sisiguraduhin lang niyang magagawa ng perpekto ang trabaho. Sabi ni Bae madali lang baguhin ang papeles, pero ito ang unang beses na humiling siya ng ganito. Nagtataka kung kailan pa siya naging malapit sa opisyal at bakit gusto niyang kunin ang misyon nito. Sabi ni Jungkook, ininis siya ng lalaking iyon. Sinabi sa kanya ni Bae na huwag mamatay doon. Sabi ni Jungkook hindi siya basta-basta mamamatay, at ipapakita niya sa kanila kung ano talaga ang kaya niyang gawin, pero dahil din gusto niya talagang makita ang subway. Naalala niya ang insidente kay Kyung-hee, at sinabi niyang mababa ang survival rate. Kahit na makaligtas siya, mataas ang tsansang malubhang masugatan, at kailangan niyang gamitin ang bawat gamot na mayroon siya. Ang tsansang maprotektahan niya si Kyung-hee, kahit na pagkatapos ng emergency treatment, at mailigtas siya mula sa kapaligiran ay mas mababa sa 1%. Doon siya nagising mula sa kanyang panaginip. Sabi niya alam na niya, at alam niyang guguluhin siya nito ng matagal. Nakita niya ang lalaki mula kahapon, at mukhang medyo kinakabahan ang lalaki ngayon. Tinanong ni Jungkook kung ang sulat sa kamay nito ang susunod niyang delivery, at sabi ng lalaki busy siya ngayon, kaya huwag siyang harangan. Sabi ni Jungkook, busy rin siya, dahil kailangan niyang ihatid ang sulat nito. Tinanong ng lalaki kung ano ang sinasabi niya, dahil na double check na niya ang pangalan ng courier. Sabi ni Jungkook may nangyari sa kanya, kaya siya ang pumapalit. Inabot ni Jungkook ang dokumento sa kanya, sinasabing maayos na ang lahat ng power of attorney documents. Lahat ay binago ayon sa libro, sinusunod ang mga protocol na gusto niya, pero ang mas mahalaga, kung matapos niya ang trabaho 2 araw ng mas maaga, mapapatunayan niyang sapat na siyang magaling. Nag-isip ang lalaki sandali, tinanong kung ginagawa niya ba ito dahil sa pride. Sabi ni Jungkook trabaho lang niya ito at sinabi sa kanya na ibigay na ang sulat dahil kailangan na niyang umalis. Habang paalis siya, tinawag siya ng lalaki, sinasabing kung matapos niya ang delivery sa loob ng 2 araw at bumalik ng walang galos. Pero pinutol niya ang kanyang pangungusap. Nagtaka si Jungkook kung bakit at sinabi ng lalaki na kalimutan na lang. Sinabi niya rito na siguraduhin lang niyang bumalik siyang buhay. Habang naglalakad palayo, binasa ni Jungkook ang pangalan ng nagpadala, sinabing ang pangalan niya ay Cho Yong-han, at ito ay isang di pangkaraniwang pangalan. At higit sa lahat, hindi talaga bagay sa kanya ang cute na lalagyan na ito, iniisip kung ano ang isinulat ng lalaki dito, dahil hindi niya man lang maisip. Nang ilalagay na niya ito sa kanyang bag, nakita niya ang core. Sabi niya, ilang araw na ang nakalipas papunta sa headquarters kasama si Kyung-hee, nakasagupa sila ng isang halimaw, at sa pagkakita sa galaw nito, alam niyang malamang isa itong core monster dahil ito ang nangunguna sa grupo. Nakuha niya ito sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kyung-hee. Nag-isip siya kung dapat ba siyang dumaan sandali bago umalis.
Sabi niya na parabang ang kalangitan ay nagkikimkim ng tahimik na galit, ang mga itim na haligi ay bumagsak sa lupa na parang mga pako. Mula sa mga haliging iyon, gumapang ang kadiliman, at kumalat ang mga demonyo na parang apoy, nilalamon ang sangkatauhan. Nakatago sa gulo ng kawalan ng pag-asa, nagbigay ang kalangitan ng isang huling regalo, ang core. Hindi masabi kung ito ba ay isang sinag ng pag-asa o ang binhi ng isa pang sumpa, pero sa wakas ay nakuha ni Jungkook ang isa. Pagdating sa mga core, hindi niya kayang suriin ang mga ito ng mag-isa. Pumunta siya sa isang matandang lalaki na nagngangalang Hyo-won, tinanong kung wala ba talaga itong silbi, at sinabi ni Hyo-won na malalaman niya sa isang tingin pa lang, nagtataka kung gusto ba talaga nitong ipasuri sa kanya. Sabi ni Jungkook gawin na lang para sigurado, at tanong ni Hyo-won para sigurado sa ano. Saka, saan naman kukuha ang isang postman ng ganitong core? Sabi ni Jungkook babayaran niya ang appraisal fee, sinabing suriin na lang niya ito. Sabi ni Hyo-won para itong pagtikim para malaman ang pagkakaiba ng Thai at soybean paste. Hindi niya na kailangang tingnan ang basura para malaman. Sabi ni Jungkook, ilang taon na siyang nakikipag-ugnayan sa appraiser na ito, at hindi siya nito nakikilala. Sa edad na 70, may demensya siya. Wala siyang magawa kundi gamitin ulit ang kwentong iyon. Sinabi niya sa kanya na tungkol ito sa anak niyang babae. Nagtanong si Hyo-won kung may problema, at tinanong ni Jungkook kung nakalimutan ba niya na siya ang naghatid ng mensahe mula sa anak niya. Nagtanong si Hyo-won kung seryoso siya, at sinabi ni Jungkook na ligtas itong naihatid, at sinabi niyang pasalamatan daw siya. Sabi ni Hyo-won, hindi siya makapaniwala na pinasasalamatan siya para sa isang maliit na bagay, at libre na raw ang inspeksyon ngayon. Sabi ni Jungkook, sobra naman kung libre, sabay bigay sa kanya ng ilang bala. Kahit na pinapahalagahan niya ang gesture, hindi tama sa pakiramdam niya na makakuha ng libreng serbisyo, dahil hindi naman talaga niya nakilala ang anak niya, dahil wala naman talaga siyang anak. Habang lumalala ang kanyang demensya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang anak na hindi naman umiral. Sa pagbanggit lang sa anak niya, mapapagawa niya na sa kanya ang appraisal, pero panalo silang pareho. Bumalik ang lalaki na nagsasabing walang kwenta ito, at ito ang may pinakamataas na purity na nakita niya. Nagtanong si Jungkook kung gaano ito kalala, at sinabi ni Hyo-won na huwag na niyang pangaraping gamitin ito, dahil 99% ang failure rate. Nalaman natin na ang mga core ay dapat gamitin ng may matinding pag-ingat, dahil kapag nagtagumpay ka, ipapakita ng core ang tunay nitong anyo. Maraming uri ng mga core sa mundong ito. Mayroong mga energy core na pumapalit sa kuryente, at mga communication core na muling nagkokonekta sa isang naputol na mundo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay walang duda, ang ability core. Nagbibigay ito ng mga espesyal na kakayahan sa gumagamit, pero karamihan sa mga ito ay may failure rate na 95%, at mas mabuting huwag na lang pangaraping subukan ito. Sabi ni Jungkook, hindi niya akalaing makukuha niya talaga ito. Isang babae ang tumawag kay Jungkook, at sinabi ni Jungkook na ayaw niya itong makasalubong. Tinanong niya kung talagang nagpapa-appraise siya sa pamamagitan ng pagbanggit ulit sa imaginary daughter ng lalaking iyon. Pagkatapos ay sinabihan niya itong tigilan na ang paggawa niyan sa pasyente niya. Siya si Dr. Myung. Sabi ni Jungkook, gaano man kahirap ang sitwasyon para sa kanya, hindi siya tumatanggap ng libre, at nagbabayad siya ng tamang presyo. Sabi ni Myung, hindi iyon ang punto. Tungkol ito sa simpleng pagiging tao, sabay tanong kung sinasabi ba niyang hindi siya nahirapan. Mukhang inis si Jungkook. Sabi niya, para makuha ang misyon ng nakakainis na lalaking iyon, pinakiusapan niya si Director Bae na ayusin ang mga papeles, pero lumabas na naibigay na pala ang misyon sa ibang postman. Nagsinungaling siya at sinabing sumakit ang tiyan ng postman at pinalitan niya ito. Nahiya siyang tanungin ito ng direkta, kaya nagpadala na lang siya ng sulat. Tinanong ni Myung kung bakit sulat lang ang pinadala niya imbes na magtanong ng maayos. Hindi ako sigurado kung ipinapahiwatig na siya ang postman o kung may tao sa klinik niya. Pero kung klinik ang pag-uusapan, sinabihan niya itong bisitahin ang klinik paminsan-minsan. Sabi ni Jungkook, ito mismo ang dahilan kung bakit ayaw niya itong makita. Sabi niya ginagawa niya ito para sa kanya, kaya may utang na loob siya, at mas mabuting tulungan siya nito sa susunod. Sumang-ayon siya. Tinitigan niya ito ng 1 minuto, sinasabing kailangan niya itong tratuhin ng may respeto na nararapat sa kanyang katayuan. Hindi niya alam kung paano noong isa pa siyang hunter, pero isa na lang siyang postman ngayon. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na sa mundong ito, may mga nakaligtas gamit ang isang core sa kabila ng mababang success rate. Nagawa nilang makaligtas at magkaroon ng mga kakaibang kakayahan. Ang mga gumagamit ng core ability na ito ay binigyan ng karapatang sumali sa isang grupong tinatawag na hunters, na nagsasagawa ng iba't ibang misyon ng lihim, at isa rin siya sa kanila. Oras na para umalis si Jungkook. Sabi ng gobyerno, ipinagdarasal nila ang kanyang ligtas na pagbabalik, at mayroon siyang 48 oras bago ang deadline ng misyon. At ang hindi pagbalik sa loob ng 48 oras ay ituturing na pagkamatay sa tungkulin. Ang lahat ng personal na gamit na naiwan sa pasilidad ay kukunin ng estado. Nagsimula nang umalis si Jungkook at sinabing medyo nahuli siya sa inaasahan, pero inabala siya ni Myung.
Kung gayon, oras na para magmadali siya para sa Special Express Delivery. Hindi naman masyadong malayo ang destinasyon, pero ito ay isang lugar na puno ng marahas na agawan sa kapangyarihan. Dahil madalas magbago ang pamunuan sa bawat teritoryo, nahihirapan ang headquarters na unawain ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar na ito. Sa mga lugar na yon, ang EA ay isang residential complex na kilala sa pagputol ng lahat ng ugnayan sa labas ng mundo. Bukod pa rito, ang kondisyon ng paghahatid ay direktang pag-abot sa tatanggap, pero susubukan pa rin niyang tapusin ito 2 araw bago ang deadline sa anumang paraan. Sa ganoong paraan, walang magagawa ang mga nakakainis na yon kundi kilalanin siya. Sabi niya, matagal na mula noong huli siyang napunta sa lugar na ito. Kung tama ang pagkakatanda niya, may safe zone dito sa paligid, pero baka tinamaan ng Black Pillar. Iyon ang nakikita niya sa kanyang harapan, at sinabi niyang isa ito sa ilang lugar na pwede talaga nilang makontak. Sabi niya, imposible nang maghanap ng tulong sa malapit ngayon. Pinag-iisipan niyang dumaan sa ibang ruta, pero nakarinig siya ng may sumisigaw sa gilid niya tungkol sa kung gaano kamahal ang isang bagay. Sumigaw ang isa pang tao, tinatanong kung ano ang mungkahin nila, at kung mayroon silang mga gamit na ipambabayad, bayaran na lang siya at umalis. Dahil aalis pa rin sila ng mag-isa. Nakita ni Jungkook na mga postmen pala sila, at nag-aaway sila. Sabi niya, nakita na niya sila minsan o 2 beses sa departamento. Pero tamang-tama ang tiyempo, dahil kailangan niyang magtanong ng direksyon. Narinig niya ang isa sa kanila na nagtatanong kung talaga bang magtitiwala siya sa mga taong tulad nila, at kung mamamatay na ba siya sa wakas. Sabi ng isang lalaki, aalis na siya kaya bahala na raw ito sa gusto niyang gawin, pero sinusubukan siyang kumbinsihin ng kasama niya na huwag maging ganoon, habang nakikita natin silang papalayo sa isang grupo. Pagkatapos ay lumitaw si Jungkook, at sinabi ng isa sa kanila na umalis ang isa, may dumating namang iba. May nagtanong kung saan siya papunta. Sabi niya, mukhang gusto nilang makipagnegosasyon sa kabilang grupo, at sinabi nilang kung handa siyang magbayad ng maliit na halaga, magagabayan nila siya, sabay tanong kung gusto niyang makipagpalitan. Nag-isip siya kung tatanggapin. Sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala, dahil sila ay tunay na mapagmahal sa kapayapaan, at nagsimula silang ngumiti ng napakalapad. Sabi ni Jungkook, may isang panuntunan na dapat tandaan sa labas ng headquarters, at iyon ay ang mabuhay. At ang absolutong batas na dapat mong itatak sa iyong puso para sundin ang mga panuntunang ito ay sinumang nagsasalita ng kapayapaan ay sinungaling. Naglakad siya palayo habang sinasabing sayang lang ito sa oras. Sinabihan siya ng kabilang postman na maghintay, pero sabi ni Jungkook, mas mabuti pang mag-isa na lang siya kaysa humingi ng tulong. Ang mas matandang postman kanina ay nagsimulang purihin ang kanyang pangangatawan. Nagtaka si Jungkook kung kailan pa ito nakarating dito, at sinabi ng lalaki na napadaan lang siya at dapat siyang sundan ni Jungkook. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda at nagtanong kung bakit hindi siya sumusunod. Nagtanong si Jungkook kung saan siya sinusubukang dalhin. Sabi niya, sa parehong lugar kung saan siya papunta. Nagtanong si Jungkook kung paano niya nalaman kung saan siya pupunta. Sabi niya, saan pa nga ba, at papunta sila sa Botyon. Pero sabi ni Jungkook, sinusubukan niyang makarating sa Incheon. Sabi ng matanda, doon din siya pupunta at sinimulan siyang itulak sa direksyon na yon. Nalilito si Jungkook, pero sumulyap siya pabalik sa kabilang postman, tinatanong kung saan sila sinusubukang dalhin ng mga taong iyon. Sabi niya, taga-malapit na residential complex daw sila o kung ano, at mukhang nilockdown nila ang lugar, at puro kalokohan lang iyon. Sabi ni Jungkook, tama siya, pero paano nalaman ng matanda ito at tinanong kung ano ang nakita niya para tawagin itong kalokohan. Sabi ng matanda, instinct lang daw. Sabi ni Jungkook, may sira rin sa ulo ang isang to. Sabi ni Jungkook, mukhang pareho sila ng naisip at iniwasan sila, at tinanong niya kung bakit hindi na lang siya magsarili. Sabi ng matanda, sasama siya sa kanya. Sabi ni Jungkook, hindi naman niya ito niyaya, pero sabi ng lalaki, mabuti raw iyon, sasama siya sa kanya. Sabi ni Jungkook, nakakatakot ang aura ng lalaking ito, pero iba sa kay Director Bae. Tinanong ng matanda kung ano ang pangalan ni Jungkook. Sinabi ito ni Jungkook, at sinabi niyang magkapareho sila ng apelyido, at tinawag siyang kapatid. Patuloy siya sa pagdadaldal, sinasabing para na silang magkapatid. Sabi ni Jungkook, may dahilan kung bakit niya hinahayaang sumunod sa kanya si Mr. Instinct. Tinawag ito ni Jungkook na kalkuladong kapusukan. Sabi ni Instinct sa kanya, ayaw tumanggap ng delivery sa lugar na iyon at ang sama raw ng swerte niya. Sabi ni Jungkook, trabaho niya ito kaya kailangan niyang gawin. Sabi ni Instinct, lalo siyang nagugustuhan dahil sa sense of responsibility niya. Alam ni Jungkook na sinusundan niya mismo ang kanyang mga yapak. At tinanggihan niya ang alok nila, sinabing kaya niyang mag-isa sa mapanganib na lugar na ito, at malamang, tulad ng hinala niya, nabasa niya ang kanilang mga intensyon, at nilapitan niya ito ng natural na walang ingay. Baka sinusubukan niyang iligtas siya mula sa mga scavenger, o baka sinusubukan niyang iligtas ang sarili niya. Hindi niya masyadong maintindihan, pero alam niyang hindi baguhan si Mr. Instinct. Sakto, sinabi ni Mr. Instinct na palubog na ang araw, at sinabi ni Jungkook na maaari silang magpahinga ng 2 oras sa gusali.
Pagdating nila doon, bagsak agad sa tulog si Instinct, at sabi ni Jungkook, tulog man siya talaga o nagkukunwari, nakahawak pa rin ang kamay niya sa kanyang bag, ibig sabihin mayroon siyang armas para sa self-defense. Matutulog siya ng 30 minuto habang nagbabantay sa paligid. Nang magsimula siyang antukin, nakarinig siya ng kaluskos at agad na lumingon. Dinampot ang kanyang baril, hinugot niya ito, at itinutok kay Instinct, na ganoon din ang ginawa. Sinabi ni Instinct sa kanya na maganda rin pala ang instinct niya, at sinabi ni Jungkook na sinumang bingi ay patay na.